So, ito guys, ang nagawa dahil sa pagre-rescue ng ate ko and sa pagmamahal niya sa aso. Kung nakita nyo yung vlog ko dati na tinutulungan ko siya magpakain ng mga stray dogs, siya pa rin po yun. At sobrang thankful ako na dahil sa pagmamahal niya sa pagre-rescue ng aso, maraming taong tumulong para makapagpa-rescue pa siya ng maraming dogs, of course, and pinapa-adapt. Yun nga lang, syempre, minsan, yung iba, aso, depende sa kalagayan nila, hindi na na-adapt, kaya nag-stay sila dito, syempre. Kailangan naman, di ba, ang hirap naman pabayaan mo yung aso, di ba? So, naglilinis kasi sila, so mamaya, pagkatapos na maglinis, interviewin natin yung ate ko kung ano na ang lagay ng shelter na to para sa lahat ng nanonood dyan, sa lahat ng gustong tumulong, para mas umayos ang shelter and para mas marami pang matulungan yung ate ko. Mamaya ilalagay ko yung details sa dulo. Pakita ko sa inyo yung mga aso. Ito sila. So guys, kakalinis lang ng shelter and ito ulit ng ate ko. At interviewin natin siya para sa lahat ng gustong tumulong, alam niyo yung history ng shelter na to. So ate, kailan ka nag-start mag-rescue ng mga dogs? Noong 2017, nag-start lang ako mag-foster. Pag may kailangan alagaan, 1 to 2 months, pino-foster ko hanggang makauwi sila sa forever home nila. Kaso nga lang, nung 1 year na noon, 2018, ako na mismo nakakita ng mga kawawang aso talaga. Yung unang-unang ko rescue is, butot balat talaga siya, si Blackie. Doon ako nag-start kasi wala talaga mapapansin sa kanya. Tapos parang 2 days ko na siya nakikita doon. Binibigyan ko siya pagkain, ayaw na rin niya kumain. Kaya nagpatulong na ako sa clinic na buhatin siya. Tapos doon ako nag-start hanggang sa nagtuloy-tuloy na. As of today ate, ilang dogs na yung nare-rescue mo? Mula 2017, ang nare-rescue ko na kasama yung mga puppies. Siguro nasa 100 dogs na rin. Ang 100 dogs na yon, yung iba na-adapt. Yung iba, may mga rescue kasi ko na nasagasaan, hindi nila kinakaya. Kahit nadala sa clinic 2 days, nawawala din sila. Pero kahit paano, sabi ko nga, sa huling araw nila, nasa warm sila, nasa clinic, ganyan. Tapos, yung iba, nasa akin, yung mga hindi na-adapt, yun yung may mga gamot. Kasi pag naghahanap ako ng adaptor, sinasabi ko sa kanila history ng dog, kung ano yung kailangan nila, may maintenance, na kung kaya nila yung maintenance, vaccine, ganun. Kaya yung iba, nandito sila sa amin. Ayan, si Whitey. Si Whitey, ano na sa amin to, magsi 6 years. Whitey! Currently sa shelter na to ate, ilan yung kinikater mong dogs? Dito, kasi yung nasa bahay 5. Dito, magiging 12. Kasi meron pa akong rescue na nasunod pa sa clinic. Kaya 17 sila lahat. Tapos, may mga pinapakain din kasi ko sa bahay, mga kapitbahay. Mga kapitbahay na aso. Kasi minsan nakikita ko sa kanila, pure dog food lang, ayaw nilang kainin. Kaya minsan binibigyan ko ng karne. So currently hindi ka nagre-rescue ngayon kasi? Totally, hindi talaga ako dapat mag-rescue hanggang magaling si Chubby. Kaso kung makikita nyo sa page ko, dumating si Ace. Si Ace, mga 1 week akong hindi pinapatulog kasi napakadami pong nagtatag. Kaya ngayon, ililes ko muna po yung pagtingin talaga sa mga tag, sa mga messages sa page. Si Ace, kaya po yung bill namin mula December 24, paid na po yun. Kaso po mula December 25, meron pang mga nasa clinic. Hanggang ngayon, hanggang today, nasa 78,000 kahapon. Kahapon po yun na tinanong ko sa mga clinic. Ngayon po, additional na naman po kasi nasa clinic pa rin si Chubby saka si Ace. Ngayon, si Cooper saka si Morgan weekly bumabalik din po sa clinic. Kaya po talagang ongoing po yung bill kaya hindi po ako makapag-rescue. Kaya po sa mga nagko-comment na ang luwang-luwang ng shelter mo, bakit hindi mo kunin to? Ba't hindi mo kunin yan? Tapos may nagpa-rescue po na 5 dogs, 6 na dogs. Sa totoo lang po, hindi naman po ako sa hindi naniniwala sa mga ibang nagpaparescue na sila'y bahala sa bill. Kaso po, mula 2017 na nag-rescue ako, halos half ng rescue ko, yung mga reporter po nangangako sa akin na, ma'am, tutulong ako sa bill hanggang gumaling. Pero after ko pong makuha ng dog, hindi na po sila nagpaparamdam. Hindi na po, binablock na po nila ako. Kaya po, sa ngayon, talagang laylo po ako. Hindi ko po kaya na dire-diretsong kumuha.
Kasi po hanggang ngayon may mga maintenance po yung mga senior ko. Bali, so lawak ng space na to guys. Mahirap naman mag-overcrowded ng rescue yung ate ko. Kasi lumalabas-labas rin yung dogs dito, syempre, para may playground sila. And for sure naman, pag nabayaran na yung mga bills sa mga vet, magtutuloy ka rin ba mag-rescue ulit? Tuloy-tuloy pa din po. Tulad nung last December, talagang mag-i-stop na kami. Pero may tumulong sa amin ng December 24 na makabayad ng bill. Kaso nga po, mula December 25, yun na naman po, tuloy-tuloy pa rin yung bill. Tapos yung mga rescue ko din po dito, gusto ko sana magkaroon ng play area kasi may mga maliliit po akong rescue saka malalaki. Hindi ko po sila mapagsama-sama kaya nasa cubicle sila. Which is ang pinopost ko po is magkakaroon ng extension dito para meron po silang playground sa no roof area. Kaso nga lang po, hindi ko na siya ulit na update sa post kasi nagkaroon po ako ng mga rescue na nagkasakit ulit. So yan guys ang history ng shelter na to. So kaya nagawa yung shelter na to kasi syempre sa pagre-rescue pa rin ng ate ko and pagmamahal niya sa mga aso. So ate, may gusto ko bang pasalamatan sa pagtulong, sa pag-rescue sa mga dog syempre. Kasi for sure sobrang daming mga taong tumulong din na mga dog lovers, di ba, mula nung una. Baka may gusto kang pasalamatan. Meron akong mga talagang nagdo-donate sila mula noong 2017 kahit po na nawala yung kumbaga po naglaylo kasi hanggang ngayon nagre-rescue ako. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Lalo na po nung nag-i-start pa lang po shelter, sila Ma'am T, sila Ma'am Sara, sila Ma'am Justin, Ma'am Lucille, Sir Juan. Saka po yung iba na ayaw magpa-mention kasi po meron akong nagdo-donate sila, ayaw nilang i-post yung name nila kasi after ma-post po, madaming mga scammer na nagme-message sa kanila. Tapos po may mga nagagalit sa akin na may nagme-message na mini-message sila which is nag-comment po kasi kayo sa post hindi ko na po kontrolado ng mga nakakakita na ibang tao. Doon po, mini-message po nila kayo. Kaya po, pag po may nag-message sa akin ng donation, sinasabi ko, gusto niyo po ba i-post ko po yung name nyo or kahit po nickname. Which is sinasabi nila na, no, I'm happy to help. Simple thank you lang is okay. Yun po, doon po ako nagpapasalamat. Saka sa lahat po mula sa pagtatambak, sa kubo. Meron pa po si Ma'am Sara, nagpa-painting for Akos para po sa bakod. Tapos sa mga tumulong din po naman sa may roof area. Hindi ko na po maisa-isa, pero sobrang salamat po sa lahat. Sa mga nagsi-share po ng mga page, ayan, thank you po. Sa mga nagse-selling for Akos, sa lahat po, sobrang salamat po. Sa ate, saan ka ba nila mahanap? And if ever may gustong mag-donate, saan sila mag-donate or saan kanila hahanapin or i-call? Yung shelter po, lahat ng gusto mag-donate in kind, dog food, panglinis, kahit po ano, walis, Zonrox, bleach, powder, tapos mga pangdamo po, dito po yun sa Sitio Burwal, Soledad. Kaso nga lang po is ang landmark niya is Rose Hill. Hindi ko po mai-direct kung saan siya kasi nasa bukid po kami. Bukid po siya pero pinaka-landmark po Rose Hill. Ang pakiusap ko lang po is sana bago po mag-visit, i-message po ako kasi minsan po, bali yung anak ko po kasi is nag-aaral. Kaya po minsan wala kami dito, hinahatid, sinusundo po yung panganay namin. Tapos po may mga binivisit kami ng mga rescue sa clinic. Kaya po sana by schedule po. Saka hindi naman po sa ayaw namin magpa-surprise visit kaso syempre po hindi naman po namin alam kung kailan po or wiwi yung dog. Ang dami po kasi mga shelter na nababash kasi madumi daw shelter, ganyan. Sa totoo lang po, ang hirap pong i-maintain yung sobrang clean nila sa whole day kasi hindi naman po namin alam kung kailan siya lawiwiwi, kailan po, pero lagi po namin sinisigurado talaga na daily naglilinis po kami, nagsasabon po kami sa shelter. Basta po pag sa lahat ng gustong mag-donate, i-contact nyo lang po ako sa page. Andun din po yung mga GCash, mga bank accounts, PayPal. Tapos po, sana din po wala na pong nang-i-scam sa amin kasi nung last time meron daw siyang i-donate. Kaya po nakipagkita kami dito tanghaling tapat. Kaso po wala siyang dalang donation. Ang dala niya po is pusang may sakit. Hala? Ngayon po sabi niya, nung nag-call po ko siya sa akin, sabi niya madami daw po siyang dog food na dala and shampoo and meds. Ngayon Desyembre po para sa mga rescue yun. Kaya kahit po mainit na mainit, dumiretso po kami dito sa Soledad. Tanghali po nun after ihatid namin si ate sa school, dumiretso kami dito kahit mainit.
Kaso po pagdating dito wala po siyang dalang donation. Ang dala po niya is gusto po pala niyang ipa-rescue sa akin yung cat, yung senior cat niya. Which is hindi ko po kaya sa ngayon ng cat kasi po wala po akong area na kubkob. Kasi po yung mga cat, akit-akit po yan eh. Saka yun nga po, senior na din siya and ako po kasi is more on dog po talaga. May na-rescue man po akong cat dati, may foster po yun. Tumutulong lang po ako sa kanila sa vet, pero may foster po yun. Kaya po sa ngayon, kaya po minsan, pag po may nagsabi magdo-donate is nakikipagkita po muna kami sa Rose Hill. Hindi na po namin pinapadiretso sa shelter. Para na rin po sa safety kasi nga po, hindi ko po talaga kayang kumuha ng sunod-sunod na rescue. So yun guys, thank you ate Thank you. sa Thank you so much. pag-interview sa akin, ay sa'yo. Sana may marami ka pang matulungan na dogs. Thank you Bye-bye. po. Thank you. Thank you. Thank you po Thank sa you. lahat. Thank you, Trinil. So guys, kung gusto mag-donate and gustong tumulong dito sa shelter na to, yung details ay asa dulo or asa description. And yun lang guys. At syempre, salamat sa panonood and kita-kits on the next vlog. Ingat!